guys, so for today's video, I will update you about my plants outside, and then still naninilaw pa rin talaga sila. Yung mga nilipat ko nga dun sa mga bagong soil na binili namin, sobrang nag-yellowish na sila, as in pati stems niya yellowish na. So hindi ko alam kung anong nangyayari. Sana may idea kayo, kasi tinry ko naman na wag lagyan ng overwatering. I mean, tinry ko yun. So, hindi pa rin. So, tinry ko din siya na wag paarawan masyado. Kasi nga, parang whole day na nasa araw sila. Hindi pa rin. So, walang effect. So, I don't know if you have idea kung bakit ganun. Kasi, hindi naman tayo nakapag-aral ng agriculture. So, sana kung naka-experience kayo ng mga ganyan dito sa ibang bansa, paki-share naman kung anong problema. Hindi ko talaga alam. Okay, I will show you. Ayan, no. Itong patola na to, pag hindi pa talaga to naka-recover, bubunutin ko na din yan. Nanilaw. Ito, nanilaw din. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Kung bakit ganyan yan sila. Diba? So, hindi ko alam kasi ito naman, okay naman siya. Yan. So, hindi ko alam anong problema ng mga to. Nakakadismaya talaga guys, itong magtanim tapos ganito yung makikita mo. Ganito yung magiging outcome ng mga plants. Nakakawala ng gana. Siguro pagtatanggalin ko na itong mga dahon yung ganyan para makaspread siya. Ay, actually, ang ating kamatis, tingnan mo, nakikita na yung bunga ng kamatis ko guys. O, ayan o. Ayan, nakikita na siya. Nakakatuwa. Ito lang nagpapasaya sa akin ngayon. So, magdidilig lang tayo ng ating pananim. Lagyan na natin ng stick ng sitaw. Kasi, ano na siya, gagapang na siya. Kailangan natin ng stick. Ayan, langga. Yan na, gumapang ha. Ayan. Ayan, nilagyan ko na. Kasi para umakyat siya dito. Tapos, kapag talagang wala na siyang choice na gagapangan, bibili na lang ako ng magpapabili na lang ako kay husband ng tawag na ito. Yung pang-vine na sa garden ba? Ganun. Invisible talagang nangangagat sa akin. Kasi nga itong kalabasa, nung nilagay ko dito, to green to eh. Kasi ngayon biglang naninilaw. Kasi kung sobra naman sa sunlight, bakit yung kako yung kamatis ko kung nasobrahan sa araw? Bakit yan? Okay naman. Diba? Bakit kako yung kamatis? Hindi naman nagre-reklamo kung nasobrahan na sa araw. Iba ka talaga sa nga. Ay, ewan ko ba? Teka lang, didiligan ko muna yung dun, patatas. Pakita ko sa inyo yung patatas. Malalaki na eh. Ayan o. Kita nyo yan. Ba, malalaki na. Hanggang yung dalawang itim na yan, patatas din yan. So, 4 na container yung aming patatas. Madami na yan pag na-harvest guys. Hindi naman lagi dinidiligan yung patatas. Dapat once a week nga lang daw eh. Kaya lang sobrang init eh. Ito yung mga nasa ilalim na dahon, 'di ba? Mabababa. Yan ang gagawin natin.
tanggalin natin yan. Ganyan, oh. Para makahinga siya ng maayos. Ayan, kasi kapag sobrang dami ng dahon, tawag nito na hindi siya yung oxygen ba, hindi masyadong nakaka-flow sa kanila. So, kailangan nila yan. Kailangan ko talaga yung ano guys, yung tawag nito, yung parang ring na nilalagay sa kamatis. Kasi tingnan mo, tatangkad pa to sila eh. Hindi kaya i-support nitong ano. Kapag tumangkad to at maraming bunga. Diba? Siyempre, ano yan siya, mababali yung kapag walang ring. Ito din. Ito kasi tingnan nyo. Tanggalin din natin to kasi nga, sobrang ano na. Tapos tapon lang natin dyan sa ilalim. Yan, para makahinga siya. Tingnan nyo kasi nga guys. Diba pinutulan ko to? Pakita ko sa inyo. Nung pinutulan ko, nung nipruning ko siya, ayan, nagsilabasan yung mga sanga. Ito, diba? Nagsilibasan yung mga sanga, yung bagong sanga sa ilalim. So, makakaproduce siya ng, tawag nito, another na bunga. Yan, kasi dumadami yung sanga niya. So, ganun ginagawa ko. Napanood ko lang to sa ano, tawag nito, sa Facebook. Kasi ang dami na nilang dahon. Ito nga din, oh. Ayan. So, konti na lang. Tapos, magkakaroon na siya ng sanga. So, magpo-produce siya ng maraming bunga. Tingnan mo yung mga pinutulan ko dati, oh. Diba? Nagsilabasan yung sanga. Ganon din dito sa kabila. Diba? Nag-produce siya ng another sanga. So, magpo-produce siya ng another bunga dyan. Diba? Hindi siya useless yung pagkataba ng dahon. Kasi nga, another sanga siya. Gulayin na lang kaya natin to. Natitempt na talaga ako ba? Natitempt na akong i-harvest kita. You know that? Nakakatukso ka. Kasi nga, oh, tingnan mo. Nagsisikumpulan na ang mga sanga niya sa puno. Ganyan. Ang bilis lumaki nung ano niya guys. Ang bilis lumaki nung mga dahon na tumubo sa sanga. Diba na nakilan ko lang to, pinutulan yung dulo dito. Tapos tingnan mo. Tataba na. Parang gusto ko nang pitasin. Orchids guys, ayan. Diba? Pag makikita mo yung dahon niya, green na green. Ayan. Katamtaman lang kasi yung araw na nakukuha nila sa labas from this window. Ayan. So, kapag nasobrahan kasi sila sa araw at sobrahan sa water, naninilaw yan sila. So, diligan natin ng tubig bigas. Ito din yung ginagamit ni mother sa province kapag nagdidilig siya ng orchids niya. Tubig bigas. 3 days pa bago umulan. Mahirap din manuyo-tuyo sila. Hindi pa itong tanglad. Wala akong problema, guys. Talagang kahit hindi siya pinagtutuunan ng atensyon, mataba siya. Ito, mga cucumber to eh. Lilipat pa namin yan. Kaya lang, ayaw ko nga ilipat. Ang pangit yung lupa. Pag nakabili na.